Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You could invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening, and God bless everyone. Hallelujah. Holy Spirit, take charge. Take charge. You are our leader. We glorify the name of Jesus. We magnify it. In Jesus' mighty name, we pray, and everybody say, Amen and Amen. Pakibati yung katabi, sabihin mo sa kanya, maganda ka pa sa umaga. Yung nasa likuran, maganda ka pa sa umaga. Amen. Nakakaupo na po tayo. Sino dito nag-e-expect sa Lord? Nasa unang Korinto po ako, chapter 2, verse 9, at kagabi, nasa verse 2 o 3 o 4 ako, in-stop ko kasi gusto kong nanamin kung ano yung tinutukoy ng salita ng Diyos. At kaninang madaling araw, napunta ako sa 9, at ang sabi niya doon ay, I had not seen, ears have not heard, nor enter into the heart of man of those things that God had prepared to those who love Him. Pakitanong yung katabi, mahal mo ba ang Diyos? Anong sabi niya? Yun yung prerequisite niya. God had prepared things to whom? To those who love Him. Kaya kung mahal mo ang Diyos, nagprepara siya sa umagang ito ng bagay para sa iyo. Kung ano man yung bagay na yon, naniniwala ako that it is your need. Mentally, physically, emotionally, spiritually, financially, materially. Nagprepara ang Diyos. But gusto kong ugaliin natin na pagpunta natin sa church ay wag lang tayong makinig. But be excited, ma-excite tayo na mag-expect sa gagawin ng Diyos. Bakit? Because only God can give, can provide
what we need. Amen? Kung hindi ka nag-e-expect, bakit ka nandito? Huwag kang pupunta dito na hindi ka nag-e-expect sa Lord. Because God is a God of miracle. God is alive. More than you are alive. Buhay ang Diyos. Kung buhay ang Diyos, alam niya kung ano ang nangyayari. Alam niya kung anong pangangailangan mo. Alam niya kung anong sitwasyon mo. And I don't believe na hindi siya concerned doon sa need mo. I believe that God is concerned doon sa pangangailangan natin. Anyway, God is preparing things for those who love Him. But the problem is, hindi lagi natin nakikita. Alam niyo, pag pumunta kayo ng verse 10, ang sabi niya, and the Spirit of God will manifest it. Will reveal it. Who will manifest it? Sino magmamanifest? Magpiperform? The Holy Spirit. Kaya nga sa panalangin, Holy Ghost, reveal what Jesus had prepared for me this morning. Bakit kailangan mong manalangin na kailangan mo yung need? Because we need God. Though, ako, personally, hindi ako nananalangin ng kakainin ko ng bagay because I know that God has provided everything we need. Pero hindi ko alam kung sa inyo ay ganun din ang level ng pagkakilala natin sa Diyos. We don't talk about needs sa amin. Why? Because I know that God will supply all of my needs. Our needs. Kaya ako sinasabi, kasi nga baka hindi ganon yung expectation nyo. That's why you need to expect. Why? Because you need God. Sayang naman yung inihanda ng Lord. Pakisabi sa katabi, naghanda ang Diyos. Kaya lang, di mo natikman. Bakit? Bakit? Kasi hindi mo alam. Sayang. Do you think ang Diyos hindi siya concerned sa pangangailangan mo? No. He's concerned. Binigay niya nga ang bugtong anak niya Romans 8:32 Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak para sa iyo. Ay mga bagay pa kaya? Hindi naman lahat sa atin ang pangangailangan ay pera. Hindi naman lahat sa atin nangangailangan material na bagay. Hindi naman lahat sa emosyon, sa mental. Magkakaiba ang pangangailangan natin. But the good news is, God is concerned, whatever need, we have. And He is concerned. Kaya, pakisabi sa katabi, always expect God. Why? Because God is a miracle-working God. Amen? Ano pat sumayaw-sayaw ka? Dahil sa tugtog, dahil sa anointing. Naramdaman ko yung anointing. Sasayaw-sayaw ka, pero hindi mo naintindihan yung sinasabi niya. Nagtataka ang Diyos, tuwang-tuwa ka. Pero paglabas mo, nalungkot ka. Bakit? Hindi natugunan yung pangangailangan mo. And what is the problem? Anong problema? Dahil hindi mo kinukuha. Hindi natin kinukuha. At ang ating pag-aaralan ay nasa Luke chapter 11, beginning verse 1 to 4. Itong mga disciple ni Jesus, nakakita nila na si John
tinuturuan niya yung kanyang mga disciple to pray. And nakita din ng mga disciple na si Jesus ay laging nananalangin. Kaya ang sabi ng mga disciple, Lord, teach us to pray. Why? Because John teaches his disciples to pray. Jesus teach us to pray. Kasama na nila si Jesus. And yet, nagkaroon sila ng desire to pray. Ulitin ko, kasama na nila si Jesus. Pero, tinanong pa nila o humingi sila nang turuan sila ng Panginoon how to pray. Mamaya, ang sasagutin natin, bakit kailangan nating manalangin? Gaano ba kahalaga ang pananalangin? Gaano ba kaimportante ang pananalangin? Kasi, hindi lahat ng Kristiyano nananalangin. Ang pananalangin ay hindi lang ito yung pakikipag-usap sa Diyos. Mayroon sa Biblia na binabanggit niya kung bakit ka manalangin. Napaka-importante ang panalangin. Mamaya makikita nyo kung bakit. Pagkatapos nito, maiiba yung perspektibo natin sa panalangin. Kasi ang iba, ang alam nila, boring ang manalangin. Bakit ako mananalangin? Hindi nila alam na napaka-importante, napakahalaga ng panalangin. Kaya nga, ano ang sitwasyon? According to Miles Monroe, ang sabi niya, prayer is a lonely experience for many of us, although we have been taught that it is important to pray. We have been so disappointed and frustrated that our prayers haven't been answered. We almost give up on it. Bakit? Dahil ito'y nasa isip ng tao. Labas mo. Ito'y nasa isip ng tao. We secretly wonder, does God really hear when I pray? Does God really hear when I pray? Kahit saan ka pumuntang sulok sa Pilipinas, marami kang makikitang tao. Bakit? Nag-aantay sila ng ayuda. Nakakalungkot kung pati mga Kristiyano, hindi nyo kilala ang Diyos nyo. Gusto ko yung prinsipyo ni Abraham. Nung kinuha si Lot ng isang hari, lahat, ari-arian niya, binawi ng Lot ay ng Abraham. Dinala niya yung 300 plus na kanyang tauhan at sinamsam lahat ng ninakaw. At sabi ng isang hari, nakapanalig ni Abraham, kunin mo na lahat yan, yung tao ko lang ay ibalik mo. Alam mo sabi ni Abraham, hindi ko kukunin yung spoil. Kayamanan yun eh. Bakit? Baka darating ang araw, sabihin mo ang nagpayaman sa akin ay ikaw. Ang sarap, testimony, ang magpapayaman sa iyo ang Diyos. Sino mag-glorify? Ang Diyos. May ayuda, naakan mo na ani, nabuwas ang gapula. Pero may integridad mo. Nansaman sa ayuda, may sardinas. Can you imagine sardinas sa integridad mo? Noodles. Iraramay makapatoy, makapadural na kidney. Pikul kulandan eh. Pakisabi sa katabi, huwag kang aasa sa tao. Pakiulit ng may pananampalataya, huwag kang aasa sa tao.
Maraming hindi nananalangin because there is a question na nag-aaray sa kanilang isipan. Does God really answer prayer when I pray? Kaya nga boring sa kanila, hindi manalangin eh. Pangalawa, why does it seem as if my prayers just hit the ceiling and bounce back at me? Parang wala kang nararamdaman. Listen, when you pray, you should have a word, salita ng Diyos that says that when you pray, God will answer your prayer. Bakit nagbabounce back? Maraming Kristiyano pumapasok sa church. Bakit parang ganun ang pakiramdam? Kasi we don't live by feelings. We don't live by what we feel. We live by the Word of God. When God said, whosoever shall say unto this mountain. When God said, whatsoever you desire when you pray, believe that you receive them. Whether you feel it or not, because God said it, it will not bounce back. Why? Ang Diyos ang nagsalita. The reason why it bounced back, dahil walang sumusuporta na salita ng Diyos. It bounced back. Hindi mo nararamdaman. Wala ka talagang mararamdaman. Because we live by faith. We live by what we don't see. Naintindihan natin? Pangatlo, is God mad at me? Is that why He doesn't answer me? Why is prayer so boring and fruitless for me? Kaya hindi lahat nananalangin. Should I expect my prayers to be answered? Ako tatanungin nyo, yes! Why? Because you have a need. And God is concerned to that need. Concerned siya sa pangangailangan mo. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang pabayaan. Hindi ka tinawag ng Diyos para lang pabayaan. Alam niyo ang team ng ating church? John 10:10. Alam niyo ba ibig sabihin nun? John 10:10. Sino nakakalam ng John 10:10? Ang sabi ni Jesus, I have come that they might have life. And have it what? In abundance. More. He was not just talking about material things, but in all aspect of our lives. We are abounding in every aspect of our life. Yun ang kaloob. And nakita din ng mga disciple na si Jesus ay laging nananalangin. Kaya ang sabi ng mga disciple, Lord, teach us to pray. Why? Because John teaches his disciples to pray. Jesus teach us to pray. Kasama na nila si Jesus. And yet, nagkaroon sila ng desire to pray. Ulitin ko, kasama na nila si Jesus. Pero, tinanong pa nila o humingi sila nang turuan sila ng Panginoon how to pray. Mamaya, ang sasagutin natin, bakit kailangan nating manalangin? Gaano ba kahalaga ang pananalangin? Gaano ba kaimportante ang pananalangin? Kasi, hindi lahat ng Kristiyano nananalangin. Ang pananalangin ay hindi lang ito yung
pakikipag-usap sa Diyos. Mayroon sa Biblia na binabanggit niya kung bakit ka manalangin. Napaka-importante ang panalangin. Mamaya makikita nyo kung bakit. We don't live by what we feel. We live by the Word of God. When God said, whosoever shall say unto this mountain. When God said, whatsoever ye desire when you pray, believe that you receive them. Whether you feel it or not, because God said it, it will not bounce back. Why? Ang Diyos ang nagsalita. The reason why it bounced back, dahil walang sumusuporta na salita ng Diyos. It bounced back. Hindi mo nararamdaman. Wala ka talagang mararamdaman. Because we live by faith. We live by what we don't see. Naintindihan natin? Pangatlo, is God mad at me? Is that why He doesn't answer me? Why is prayer so boring and fruitless for me? Kaya hindi lahat nananalangin. Should I expect my prayers to be answered? Ako tatanungin nyo, yes! Why? Because you have a need. And God is concerned to that need. Concerned siya sa pangangailangan mo. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang pabayaan. Hindi ka tinawag ng Diyos para lang pabayaan. Alam niyo ang team ng ating church? John 10:10. Alam niyo ba ibig sabihin nun? John 10:10. Sino nakakalam ng John 10:10? Ang sabi ni Jesus, I have come that they might have life. And have it what? In abundance. More. He was not just talking about material things, but in all aspect of our lives. We are abounding in every aspect of our life. Yun ang kalooban ng Diyos. If you are not abounding, it's not the will of God. The will of God is you are abounding. You are progressing. The more na nagtatagal ka sa Lord, the more na nakikita ang Lord sa iyo, ang glory ng Lord sa iyo. Hello! That's the will of God. Kaya kung tatanungin niyo ako, sumasagot ba? Yes! Lahat ng panalangin natin, ang sagot ng Diyos ay yes! Lalong-lalo na kung kalooban niya. Hello. Now, what is the major obstacle why people don't pray anymore? Why? Because of this. Unanswered prayer. Ako nararanasan. So sa Diyos. Remember, prayer is not just an activity or ritual or an obligation. It is a communication. Sabi ko kanina, prayer is not just a communication, but it is also, touches God's heart. Prayer touches God's heart. When you pray, nalulugod ang Diyos sa iyo. Bakit ko idinugtong yung hindi lang communication? Dahil sa atin parang nakikipag-usap naman ako sa Lord, pero bakit walang nangyayari? The Word of God will educate us mamaya. At makikita natin
na ang prayer is not just about communication, but it touches God's heart. In Matthew 16:19, ang sabi ng salita ng Diyos, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth, thou shalt be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth, shall be loosed in heaven. Our key text ay yung binanggit niya. Sabi ng mga disciple, Lord, teach us to pray. This is how you pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. What kind of God God is? He is a holy God. What does that mean? Anong ibig sabihin nun? Sa kaya meaning tuman, ang Diyos pag nagsalita siya, totoo yung sinasabi niya. Totoo yung sinasabi niya. Why? Because He is a holy God. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Tatagalog ko, mangyari ang nagaganap sa langit dito sa lupa. Bumaba ang langit. Makita namin ang langit dito sa lupa. You don't need to get to heaven to see heaven, to experience heaven. While here on earth, we will experience heaven through what? Through prayer. Sabi ng salita na, I will give you keys. The reason, listen, tingnan niyo yung salita ng Diyos. Di ba parang may mga, sa buhay natin, parang may, anong tawag dito, we are bound. Anong Tagalog nung bound? Tanikala, nakagapos. Nakagapos tayo sa kahirapan. Nakagapos tayo sa sakit at karamdaman. Ang sabi ni Jesus, I have given you keys. Whatsoever you shall bound, shall be bound on heaven. Whatsoever you shall loose on earth, shall be loosed on heaven. Bakit? Ibinigay ng Diyos sa atin yung susi. Pakisabi sa iyong katabi, nasa iyo ang susi. Listen. Kung mayroong kang hindi nararanasan sa Lord, nakalooban niya. Ang dahilan ay ikaw. Hindi ang Diyos. Hindi ang demonyo. Ikaw. You let the enemy bind you. Mayroon kang kapangyarihan to bind. Ano man ang ginagawa ng kaaway. Anything na hindi kalooban ng Diyos, God has given you the authority to bind. At ang sabi ng salita ng Diyos, whatsoever you bind on earth shall be bound on heaven. The heaven will allow it. Why? Because God gave you the key. At ano yung key? Prayer! Ang mga bagay na hindi mo inalaw, hindi pupunta sa'yo. If you allow poverty, poverty will bind you. Lahat. Hindi mo gusto yung emotion na hindi maganda, bind it. I don't want this. In Jesus' name, it will go. Why? God has given you the keys. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon, yung pinagpe-pray mo, hindi nasasagot, may pumipigil eh. But the problem is, you don't know what to do. Utusan mo. Ikaw na pumipigil sa blessing ko. Blessing na ipinagkatiwala ng Lord sa akin. Take your hands off! Take your hands off sa aking finances. Take your hands off sa aking physical body. Take your hands
off sa aking emosyon. Take your hands off sa aking mental. The reason why nandyan, dahil wala kang ginagawa. Hindi bababa ang Diyos para gawin yun. Basahin niyo yung Biblia. Kanino niya binigay yung karapatan? Sa'yo. Wala na sa Diyos, nasa'yo na. Maraming Kristiyano, they are praying, Lord, bumaba ka. Pag bumaba ang Lord, patay tayo lahat. Pag may pipikasiman, umpati ka. Katawan, unupas ka. Akit unupas sa Diyos, imupas lanon unaan. Si Jesus, He is God. Nagbigay siya ng prinsipyo. Meaning, what is the meaning? God's got the power and we have the access to tap with it through prayer. Hello. Nasa Diyos ang kapangyarihan, pero yung access nasa atin. To tap on that power. Through what? Through prayer. Di ko nabanggit yung team, ano? The power of prayer. May kapangyarihan ng panalangin. At ibinigay sa iyo ang authority. Anuman ang nangyayari sa iyo, dahil ginusto mo. Do you think gusto ng Diyos na naghihirap ka? Hindi. Do you think gusto ng Diyos na nahihirapan ka? Hindi. Do you think gusto ng Diyos na nawawala ka? Hindi. Bakit? Kasi gusto mo eh. Kung ayaw mo, ang sasabihin ng Diyos, mga anghel, anak ko, sasabihin ng Ama. Nag-response si Gilbis. Ang sabi niya, ayaw niya yung ginagawa ng kaaway sa kanila. At ang sabi niya, he resists it. Power, be released in his life. Dahil ayaw mo. Alam mo kung bakit nagtatagal yung hindi magandang nangyayari sa atin? Pakisabi sa katabi, dahil gusto mo. Dahil gusto mo. Kaninang madaling araw, there is an emotion na hindi mo maalis na magkaroon ng bagay na hindi maganda. Tapos, nanakawin niya yung joy. But I praise God, I thank the Holy Spirit that every time I invite the Holy Spirit, pinapalitan niya ng joy. Kino-comfort niya ako. Sabi ko, I'm on the right track. Binabalik niya ako, nire-restore niya yung emosyon na hindi maganda. Hello? Sino nandito nung Sunday? I introduced the Holy Spirit. It's up to you. If you allow Him to lead you, to guide you. Why? Nakasalalay ang success sa Kanyang tulong. Hindi sa gagawin mo. Amen? Nasa Diyos ang kapangyarihan, pero binigay niya ang key sa atin, ang access. Ano yung access? Prayer. A prayerful Christian is a powerful Christian. If you want power, then live a life of prayer. Isang downwatch nagturo ako about praying church. Ang ganda. Ang ganda. Basahin yung Book of Acts. Ang gapoy, that Book of Acts, ang gapoy amunang ya Kristiyano.
ang gapoy ang botelya Kristiyano. Ang gapoy ang bagelya Kristiyano. Ang gapoy Kristiyano, urong sulong. Makita nyo, ang iinit nila. Why? Because they are prayerful Christian. Can you imagine kung sa atin, mapapanalanginin tayo lahat? Wow! Baka Sunday, nag-aapoy ito. Diba? Nag-aapoy. Alam niyo ba na hindi kalooban ng Diyos na manlamig ka? Hindi kalooban ng Diyos. Pag nakarinig kayo ng sasabihin nila, okay lang yan. No? Huwag kayong maniwala. Hindi kalooban ng Diyos na manlamig ka. Alam niyo, nalalabig na Kristiyano, gumagawa ng hindi maganda yan at ayaw ng Diyos ng kasalanan. Hindi kalooban ng Diyos. Pakisabi sa katabi, ayaw ng Diyos na manlamig ka. Bakit ka nanlalamig? Pakisabi sa kanya, baka hindi ka nananalangin. Basahin ang Book of Acts. Ang buhay nila ang panalangin. Can you imagine si Stephen managluto sa partituod church at si Katumay, chairman na cooking, distribution, na sa panangan. Can you imagine God wrote wonders and miracles in the hands of Stephen? Anto'y gagawin to church? Pandi-distribute na panangan. Hindi siya apostol. Pero ang sabi ng Biblia, he wrote wonders, miracles. God wrote wonders and miracles in the hands of Stephen. Ordinaryong membro ng church, kumikilos ang Diyos. Alam niyo, yun yung pangarap ko eh. Yun yung iniiyak ko kanina, kaya sabi ng aking asawa, Akin, Anto'y gagawin mo? I am crying out to the Lord. Ayaw ko na yung parang activity. Ibuhay ang Diyos eh. Gusto kong makita ang Diyos na kumikilos. Kahit gusto kong makita ang Diyos na kumikilos, kung ayaw mo, walang mangyayari. That's why we need to agree. Makikita ko sa aking buhay. Pero sa buhay mo, hindi mo makikita. Why? We need to agree with God. In 1 Thessalonians 5:17, Amplified, ang sabi niya, be unceasing and persistent in prayer. Unceasing. Ang gaboy tunda. Supadyay gabay to'y untundan mangan. Supadyay gabay to'y untundan uninom. Nadanom. Hello, walay gabay to dyan, gabay to untunda. Ya, mangan? Bagayo! Upat kayo, ang ganda basti dya, datila ang buto. Wala! Alam mo yung sabi niyan? Huwag kang humintong manalangin! Gaya ng pagkain, kung kain ka ng kain, lamon ka ng lamon. I-check mo. Dapat, pray ka din ng pray. Ang sabi niya, unceasingly, walang hinto. Be persistent in our prayer life. Sabi ko kanina, bakit importante ang panalangin? Bakit mahalaga ang panalangin? Ito yung sagot kanina. Why? Why do we need to pray? Because everything God is and has is available to mankind through what? Through prayer. Kung sino ang Diyos, kung ano ang mayroon sa Diyos, available sa'yo. Listen! Naintindihan niyo ba yun? Kung sino ang Diyos at ano ang mayroon sa Diyos. Anong Tagalog ng available? Basta available.
Gusto ko sana mas maganda di ba? Anong Tagalog ng available? Meron. Meron kayo dyan. Available. Parang, basta alam nyo na. Baka magtagal tayo dito. Tingnan nyo that alone, pwede na tayong manalangin at umuwi na. Everything God is and has. Naalala ko yung alibughang anak nung bumalik sa kanyang ama. Ni-restore ng ama. Yung panganay, nagselos siya. Sabi niya, ang tagal ko nang nag-aalaga ng kambing, di mo mala akong pagkatay ng guya ng kasama aking kaibigan. Anong sabi ng ama? Sabi ng ama, everything na nasa akin ay sa'yo. Everything na nasa akin ay sa'yo. You call God your Father, right? Everything that God has is for you. Pakisabi nga sa katabi, lahat ng nasa Diyos para sa'yo. Ulitin mo, lahat ng nasa Diyos para sa'yo. Yung nasa likuran, lahat ng nasa Diyos para sa'yo! Anong mahirap intindihin doon? Akit-akis-akis ka, katawa, ang gapo. Mukha ba't sa Diyos mo? If you spend more time in prayer, you will know who God is. You have confidence sa Kanya. 16 years, 18 years akong nandito sa Mangaldan. Magmula nung unang pumunta ako dito, na-establish na sa akin, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya hindi mo ako pwedeng sabihan na kailangan mo pangkulang nito ka na sa... Hindi! Ikaw naniniwala. Hindi ako magkukulang dahil ang Diyos ko ay Diyos na gumawa ng langit at lupa. Napakayaman ng Diyos. Alam niyo ba nung bago niya ginawa ang tao? Nasa Genesis, nabanggit ko nung kasal ni Janessa sa si Jeffrey. Ato no nanangyuran ang may holding hands, manaanguban na dalan sa nasawara. Tumayo ka kayo. Yan. Mabuhay ang bagong kasal! Yayaman ang mga bagong kasal! Katuno na nang manang uban iragpaway, ay sa nasawaratan pulya na mo. Hindi nyo yata naintindihan, everything God has is available to you. That's why prayer is important. Prayer, mahalaga ang panalangin. Bakit ka nagkukulang? Yun ang sagot. Yun ang sagot. Can you imagine when you pray? All of the structure of heaven. Ay nananalangin na siya. Get ready! Sabi ng Diyos, mga anghel, get ready! Ano man ang hingin ng aking anak, dahil naniniwala siya sa akin. Poo! Itupak mo. Kaso may pipikasim ni Madyak. Taga-Mani siya. Hello? Pangalawa, without God, man cannot. And without man, God cannot. Naintindihan niyo yon? Ang ibig sabihin nun, kahit wala ka, ang Diyos ay Diyos. Pero alam niyo, kapag hindi ka nanalangin, hindi kikilos ang Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit? Listen, hindi totoo yung
makulilay Diyos, ang tato'y kaukulang ko. No. Bakit? Ang Diyos kumikilos kapag ikaw ay nananalangin. Hindi kikilos ang Diyos. Tingnan mo yung pamilya mo. Tingnan natin yung pamilya natin. Tingnan natin yung nangyayari sa atin. I-evaluate natin. Nakikita ba natin na kumikilos ang Diyos? Kumikilos ang Diyos. Why? Because we are prayerful people of God, children of God. God cannot, will not, without man. Listen, in the book of Genesis, binigay niya yung authority sa tao. With the principle of God. Ang sabi ng Diyos, okay, Adan and Eva, ikaw ang hari. Adan, hari ka dyan sa lupa. Linagyan ng Lord ng parameter ang kanyang sarili sa lupa. Dahil ibinigay niya sa tao ang panunungkulan sa lupa. Na mabuhay ang tao, siya ang bahala dito sa lupa with the principle ng Diyos. At dahil doon, hindi makakagawa ang Diyos dito sa lupa without the permission of men. Why? Because God cannot violate His law. Without you agreeing with God, God will not. Kahit gusto ng Diyos, pasaganain ka. Kung hindi ka nag-a-agree sa Diyos, hindi magagawa ng Diyos. Hindi dahil hindi niya kayang gawin. Dahil sinabi niya. Ganon ka-faithful ang Lord sa kanyang salita. Kaya kapag kinuha mo ang kanyang salita at sinabi mo, Lord, sinabi mo, sabi ni Jezebel, all of the structure of heaven will back you up. Ang mga anghel, aalirtuhin ng Diyos. Alerto! Babak-apan ka ng langit! Hello! Pangatlo, more work is done by prayer than work itself. Hello? Mas magaan, mas, anong tawag dito? Mas fruitful yung ginagawa natin. No? Mayroong isang man of God na, nakalimutan kong sino yon, na ang sabi niya ay, kung alam kong buong araw akong magtatrabaho, ang sabi niya, sa umaga pa lang, nung araw na yon, I spend more time praying in the presence of God. At ang resulta, ang gaan nung buong araw. Fruitful yung araw. Gapay na nang mong complain. Nai-enjoy mo'y bilay mo. Why? Because God is your provider and sustainer. When you call God, sabi ni Jesus, when you pray, say, Our Father in heaven. Father means, why do you call Father your Father? Because you have a relationship with Him. Because you respect God, you call Him Father. And because He is your Abba, sabi ng mga Hebrew, Abba, Father. Sustainer and provider. Si Abba, Father sa iyo. Hello? Naiintindihan natin? Naiintindihan natin? Mamaya, marami pa tayong makikita. Now, understanding prayer. The legal authority on earth is in the hands of humankind. Kaya nga kumisan yung mga atheists, kung talagang may Diyos, bakit hindi siya? Kasi hindi nila naiintindihan ng Biblia.
Tingnan nyo yung verse. Ang sabi ng Lord, sabi ng Diyos, and God said, let us make man in our image, after our likeness. Sabihin mo sa iyong katabi, kawangis mang Diyos. Bagam kalupam sa Diyos. Katuno, anong nang ko'y Bridget, anong nang ko'y Diyos? Mangalik aprosen. Kasi malapit ka dito eh. And let them have dominion. Authority. Hello? Yun yung sinabi ng Lord. Kaya ang nag-rule dito sa lupa, sinong nagsabi? Ang Diyos. Kaya nung sinabi ng Diyos, hindi siya pwedeng kumilos dito sa lupa, hindi dahil hindi niya kaya, but because nagsabi siya ng law that man, ang tao, ang may dominion dito sa lupa. Kung hindi niya binigay yan, pwede siyang kumilos. Pakisabi sa katabi, God has given you authority. Pakisabi sa katabi, God has given you dominion. Alam niyo kung bakit napatay si Jesus? Dahil nawala yung dominion na yon, ninakaw ni Satanas, binalik ni Jesus sa atin. Yung dominion. Kaya nga, si Satanas, hindi mo dapat kinatatakutan. Why? You have the authority. Hello? You have the authority in the name of Jesus. Kaya nga, ang posisyon ni Satanas, nasaan? Under your feet. Under your feet. Why? Ibinalik ni Jesus yung ninakaw ni Satanas. Kay Adan at saka kay Eva. That dominion. Kaya nga, dapat kung sino ang may nag-rule dito sa lupa, tayo. Bagamat nandito pa ang demonyo. Pakitingnan yung katabi. Hindi ko sinabing kayo. Bagamat nandito pa ang demonyo, no? If you know your authority, natatakot ang Diyos sa'yo. But if you don't know your authority, lilinlangin ka niya. Takot na takot sa atin ang demonyo, hindi mo lang alam. Ang problema, daming Kristiyano takot sa demonyo. Kimmaluskus, Dimbagam labat, yasi nga kandila, wad talay nanay! Kumun, laan to kala kumun! Ni tanlay bae! Pag ang tao namatay na, dalawang pupuntahan niya, langit o impyerno. Pagkamatay niya, yung kaluluwa niya, aalis na, wala na, ang gapula dyan, dalin! Kadun aramay parasalyo! Aramay iyaatang yo! Iteriyolan sa kanong ko! Nakakalungkot, marami pang Kristiyano naniniwa. Ang gapoy ingkatak kendo. Nakakalungkot. Akin ni tanlay bae, akin. Walay di malan niya singa. Ang umnon bae, akin tayo ang upto, ang banget. Amay dalin. God has given you dominion. Ang tao, ang hari dito sa lupa, hindi si Satanas. Kaya nga, ang Lord nag-e-expect sa tao that you walk in that authority God has given you. Alam niyo kung sino nagpangalan ng lahat ng hayop? Si Adan. Pinakita ng Lord, anong gusto mong itawag dito? Ay, bakas. Lord, bakas. Ha? Si kalupa tumanay, so bakas. Ay, ilipante katawan, ilipante. Why? Kasi hindi pwedeng ang Lord ang magbigay kasi ang authority nasa tao. Amin na ayop. Katunong mga pasok sinanayo, ayop ka!
Anta to'y authority to. No? Makarangal kayo unbeliever, anta to'y authority da. Ayap kan ugawan! Ni manlay adan! Kamo. Maong niraman ta day authority da. Sikag mo anta. Sikatoy ng pangaran amin. Can you imagine even the fish? Siguro limulok so kanto ay goldfish. Ay balina. Ay dugong. Siyempre nanungnang di man eh. Right? Pimapaway siguro. Oh, habang ay maturuturok kanto. Oh. Ang laki ng ginawa ni Jesus sa atin. Pakisabi sa katabi, ang laki ng ginawa ni Jesus sa'yo. Ibinalik niya yung authority sa'yo, sa atin. Ngayon, listen, walang magagawa ang Diyos dito sa lupa pag hindi ka nanalangin. Kaya nga, bakit mas lalong ang mundo ay namamayagpag sa kasamaan? Kasi walang ginagawa ang mga Kristiyano. Kapoy, aron may iisipin da, abong, ito'y sulong mi, anto'y kanan mi. Alam niyo yung Matthew 6, ang sabi niya, yung mga walang pagkakilala sa Diyos, ito ang laging iniisip. Katuno sa ilanang mo, puprobliman, amay kanan mi, amay isulong mi, amay inuman mi. Hintil ka! Hintil, walang pagkakilala sa Diyos. Ito ang hinahanap ng mga hintil, sabi ng Diyos. Akya kay maten, kasi walay si mabin trabaho. Hintil ka! Ano sabi ng Lord? Huwag kang mag-alala. Nusay siwit, agapupulyanan na sa Diyos sa katawan. Hindi nag-iipon. How much more you are? You of little faith. Kayong mga maliliit ang pananampalataya sa Diyos, sabi ni Jesus. Muanang nang iraramay siwit, ag iraman tatanam, ag iraman titipon, pero ag irapupulyanan na Diyos. Sikani. Ay galala, mari. Ani, provision na sa Diyos sa katawan niya, ulin niya ka. Higara interdaman, ay provision na Diyos di man, mas balag di man. Amin na, sa ipus na puro. Hindi ako bubuto nang nagbibigay. Hindi ako bubuto. Ngayon kung nagbibigay sila lahat, yung malit ang binibigay, yun ay bubuto ko. Bakit? Malit lang kukurakutin niya. Yung malaki kukurakutin niya. Anong gusto niyo? Kailangan ko din bumuto eh. Kahit titingnan ko ilan ang naibigay ni ganito. Mas malaki. Hindi, taputan ko. Nanang mumat. Undalang katad bunlag, agaw-agaw. Grabe, naiinis ako. Napaka-igsinong, ang tagal! Minsan, binibang ko may sa kaya Kaya kung kukungkulam! Pero ayun mo, sinakop nila yung daan. Natalapos mo lara. Aliliwawa. Kristiyano ka, liminya ka. Inatay ka. Ato inatayan tutan, manaalagar na ayuda! Nusak sumakarengal. Gunggulam! Inatay at ayuda? Aliliwan ing kapatay. Di ba ang sarap pakinggan, namatay ka dahil naglilingkod ka, pero namatay ka, high blood ka. Akin mas balog sa interdad sa may unaan. Sika, mulmalag sa interdad, high blood ka. Inatay ka. May mga namamatay eh. Dahil madaling araw, nandun pa sila. Yan. Siguro natan, ay, kurong lara kurong. Maingal so asunan kalabyan. Nariringal ko wala raikin. Alagar mo.
Bali-bali mambuntatok na granada at si Karanitala. Boom! Sampat mula! Nya! Boom! Akin natin sinampat to'y granada. Aliway, ayudan na ala to. Pangalawa, God cannot interfere on earth without the cooperation of mankind. Magbibigay ako ng example dyan. God will never violate the law of His word. I-click mo yung Psalms 89:34. Ang sabi niya, I will not violate my covenant or alter what my lips have uttered. Kaya nga pag nagsalita ang Diyos, ginagawa niya. No? Ginagawa niya. Pangalawa, nothing will happen on earth without mankind. Why? In Matthew 16:19, ang sabi niya in CEB, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Mas maliwanag yan. And God in heaven will allow whatever you allow on earth. But He will not allow anything you don't allow. Ang sabi ni Jesus, pray, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kung hindi natin nararanasan ang langit dito sa lupa, what is the problem? That is the problem. God will not allow what you don't allow. If you allow poverty to bound you, poverty, hanggang mamatay ka, mahirap ka. Hanggang mamatay ka, magkakasakit ka. Hanggang mahirap ka, mahihirapan ka. Hanggang buhay ka. But if you don't allow it, you know the Word of God. Eh ako minsan, manlilingkor ka akin, untan subilay mo eh. Hindi ang Diyos ang may problema doon. Ang may problema, tayong tao. Hello? Pakisabi sa katabi, manalangin ka. What you allow here on earth. Listen, anong nangyayari sa langit? May sakit ba sa langit? Anong prayer ni Jesus? Thy kingdom come, thy will be done, where? On earth, as it is in heaven. Mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, kagaya ng nangyayari saan? Sa langit. Heaven on earth. Mayroon bang mahirap sa langit? Oh. Mayroon bang sakit sa langit? Mayroon bang nanlalamig sa langit? Oh, kayo din ang sumagot. Anong ginagawa ng prayer? Pinaparanas ng Diyos ang langit sa lupa. Malinaw na, right? Malinaw na. Malinaw na inside the nom. God cannot interfere on earth without the cooperation of mankind. Magbibigay ako ng example dito. Nung nakurap ang mundo, ang sabi ng Lord, mambabawiak ya, ginawak suto. Nan anap susay Diyos siya katawan, ya say tuo, ya unagriid si kara. Tapiano salatan so tuo. Sa ikuan na Biblia, Genesis, wala dyan. Aneng neng to si Noah. Ya walay pabor at sikato. Nung inutusan ni Noah na gumawa ng bangka, no? Wala pa namang malayo sa dagat yung lugar nila at hindi pa umuulan. Ang sabi ng Lord, gumawa ka ng arka. Ito ang sukat. Grabe yung sukat. Ganito kalaki. Ganito, kahaba, ganito ang gagamitin mo, ganito ang gagawin mo, ganito. Ang sabi ni Noah, yes sir, I agree.
I agree. Ginawa ng Diyos ang kanyang kalooban. Pero kung hindi pumayag si Noah, walang mangyayaring ganon. Pero maghahanap ang Diyos ng ibang tao. Hindi niya magagawa yung plano niya without the cooperation of man. Si Abraham, ang sabi niya kay Abraham, umalis ka dito sa iyong ninuno, pumunta ka sa lugar na aking pagsasabihan kung saan. Ang sabi ni Abraham, yes, sir! Yes, sir. Si Abraham, obey lang ng obey. At anong nangyari? Ginawa ng Diyos ang kanyang kalooban. He became the father of faith. Kaya nga tatay natin si Abraham. Hello. At lahi ni Abraham si Jesus. Hello. And Jesus acknowledges it. Salaman. He acknowledges it. Kaya ang sabi niya kay Zacchaeus, this also is a son of Abraham. Sabi ng Lord, I will bless all nation. Para mapagpala niya ang lahat ng nasyon, kailangan niya ng cooperation ng tao. Listen. Para mapagpala niya ang pamilya mo, kailangan ka niya to cooperate with Him. Para mapagpala niya ang barangay niyo, kailangan ka niya to cooperate with Him. Para mapagpala ang bansang ito, kailangan niya ng cooperation natin. Naiintindihan natin? Why? Going back to Genesis 1:26. The authority and dominion has been given to mankind. At yun yung binalik ni Jesus sa atin. Kaya kung anong nangyayari sa buhay mo, dahil sa'yo. Kung walang nangyayari sa buhay mo, dahil sa'yo. Dahil sa'yo. God will not if man cannot. Naintindihan natin? I hope na pagkatapos nito ay you become more prayerful. Matthew 18:18-20 in the Message translation, ang sabi niya, take this most seriously. A yes on earth is yes in heaven. Ang galing. If you say, Lord, yes! Bless my family, and your family will be blessed. Lord, protect my family. Sabihin ng Lord, yes, I am your refuge. Lord, strengthen my family. Yes, I am your strengthener. Ang yes sa tao, on earth, ano on earth is ano in heaven. What you say to one another is eternal. What you say. Sabihin mo nga, what you say. Ang sinasabi mo ay eternal. Listen, ang sabi ng Biblia, death and life are in the power, where? Of the tongue. No anto'y lanang mon ibabaga, kato'y nagawa. No anto'y lanang mon ibabaga, kato'y nagawa. Nang marami maiirap sa kunda, agaylay, irap na bilay. Propeta ka to. Unto atay ibabagam. Kaya nga, itong bibig, bantayan. Ano man ang sinasabi nito, ano man yung nakikita ng mata, hindi ibig sabihin, if it is negative, hindi ibig sabihin yun yung kalooban ng Diyos. And don't say it. Listen. In Genesis chapter 1, verse 2, nakita ng Diyos na ang mundo ay, darkness. Nakita ng Diyos, pero hindi niya sinabi. Madilim ang mundo, hindi niya sinabi. Nakakita lang niya. He saw that the earth
is in darkness. Proceeding verse, ang sabi niya, let there be light. Listen. Listen. Kung may nakikita kang kadiliman sa buhay mo, don't say it. Don't say it. Don't say it. Dapat ang sinasabi mo, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nung mairap subilay mo, dapat sa ibabagam, sasagana ako. Sasagana ako. Ano sabi ng Biblia? Let the poor say, I am rich. Pag mahina ka, anong dapat sinasabi mo? Let the weak say, I am strong. Nung nakita ng Diyos, it was darkness. Anong sabi ng Lord? He declare light. Pag nakita mong may madilim sa parte ng buhay mo, declare light. Declare the word of God on that area. At anong sabi ng Lord? And there was light. Don't say to one another. Dahil mangyayari. Mangyayari. Kawangis mo ang Diyos. Ang sinasabi ng bibig na ito, pag negatibo, Satan will take advantage on it. And he will do it. Kasi ibabagam, makapoy ka lang ng kapoy ka. Patay ka, patay ka. Aglaon santing ibilay ko, agaon santing subilay mo. Don't say it. Hindi ko ibig sabihin na hindi totoo. But it is not the truth. Even the Bible says in Psalms, ang sabi, let the redeemed of the Lord say so. Hello? Nabasa nyo na yun. Next slide. Man holds the power or license on earth. Psalms 115 verse 16, King James Version, the heaven and the heavens are the Lord's, but the earth had He given to the children of men. Kanino niya binigay ang mundo? Pakisabi sa katabi sa amin. Sa akin. Ito yung original na plano ng Diyos. Man will dominate earth by the principle of the Father. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang susundin ni Adan. Naintindihan natin? Hindi siya kikilos without the principle of God. Pero siya ang bahala dito sa lupa. Binigay ng Lord ang lupang ito para sa tao, hindi para sa demonyo. Kaya kung may kadiliman na ginagawa ang kaaway, ang sabi ng Biblia, bind it! I bind you, Satan, in the mighty name of Jesus. Leave! Hindi kalooban ng Diyos ito. Alis! Lakamad! Kapitbahay ko. Aliwan dyan. Lakamad bunlag! Mangkasakay kayo man! At sa amay ito, oh. Wajay kinay si... Wajay Kenneth, wala... Kaiban lang ng mayora. Ang gapoy binanggit ko ba iyang ngaran? Wala banggit ko ngaran. Ang gapo, di ba? No, wala kad korte, no, ang gapoy binanggit mo ngaran, gapo. Amay ito unatan. Ay no... Aliwan di man partimban di may to hanggang iner. Bunlag, di ba? Pero halata kasib man. Biglang bawi wa. Now what is prayer? What is prayer? Una, prayer is an earthly license for heavenly interference. Pangalawa, prayer is mankind giving God the permission to interfere in earth's affair. Pangatlo, prayer is heaven's power imparting earth through man's earthly authority. Pang-apat, prayer is mankind giving heaven authority to perform God's word.
Ganda nung 4, no? Inaalaw mo ang langit, ang Diyos, to perform God's word. Sabi ng mga conservative, aliwantuatan. Dantay Biblia. Katunman na nang kamitawan. Nan irap-iran ng bilay, pero siya ay satisfy and glorify God. Hello. Meaning, what is the meaning of this meaning of prayer? What is prayer? Meaning, we are allowing God to perform His word to us through our confession. Hello. Proverbs 18:21 says, death and life are in the power of the tongue. Kaya kung nakikita mong ang hirap, huwag mong sabihin ang hirap. Don't say it. Anong sabihin mo? Ang salita ng Diyos. Let the poor say, I am rich. I am rich. Hello. Numan iirap ka sa ibagamalanang, unya, agmulay paparengal. Sabihin mo lang, sa prayer, confession. Sabi ko kanina, a prayer is not just communication. Di ba? Talking to God. But prayer is talking the Word of God. Yun ang ibig kong sabihin kanina. Declaring the Word of God is kind of prayer. Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. How God, paano gagawin ng Diyos? By His promises. Kung ang lagi mong sinasabi, yung negatibo ang darating sa'yo. Well, kung minsan hindi ka agad-agad. Pero habang ito ang sinasabi mo, mangyayari. Bakit? Kasi yun ang sinasabi mo. Mayroon bang mahirap sa Diyos? Wala. Kaya nga Mark 11:23, ang sabi niya, therefore I say unto you, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed. What mountain? Lahat ng nagpapahirap sa'yo is a mountain. Di utusan mo. Sabihin mo, alas! I bind you in Jesus' name. At anong sabi niya? Whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast to the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that those things that he said shall come to pass. He shall have whatever he say. Ano daw? Mapapasa iyo anuman ang sinasabi ng bibig mo. Hello? Yan ang sabi niya. Our confession matters when we pray. Never pray what you see. Lagi ko nang binabanggit. Never pray what you see. Kung anong nakikita mo, mahirap, huwag mong sasabihin. Anong sabihin mo? Yung sinabi ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos about poverty? Christ has redeemed us from the curse of poverty. Christ has redeemed us from the curse of sickness and disease. Christ has redeemed us from the curse, spiritual curse. Kaya sabi ng Psalms, let the redeemed of the Lord say so. I am redeemed from poverty. I am redeemed from sickness and disease. Alam niyo, unang-una, hindi naman naliligayaan, hindi natutuwa ang Diyos na ang kanyang mga anak ay nagkakasakit, na humahantong sa kamatayan. Hindi natutuwa ang Diyos. Hindi kalooban ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit namatay si Jesus. Isa sa mga dahilan. To restore health to us. To restore the authority to us. Kung ano yung pinayagan mo sa buhay mo, katununtan so nagagawad bilay mo kasi katoy inalaw mo ya nagawa. Say it! Enough is enough! Dapat ganun ang salita natin. Enough is enough!
Abay bayaglan panaon, untan ni untan, unsa bilay katawan, untan labat le. Dapat pakisabi sa katabi, magsawa ka na! What you allow on earth shall be allowed in heaven. What you don't allow on earth shall not be allowed in heaven. Yun ang sabi ng Biblia. If you allow it, mangyayari. If you don't allow it, hindi mangyayari. Ano sabi ng Psalms 34:19? Many are the afflictions. Pray what you desire. Balik mo doon. Body. Pray what you desire and speak what you believe. Ano sabi ni Pablo? Ano sabi ni Pablo? I believe, therefore I have spoken. I believe, therefore I speak. Actually, sinabi ni David yun. Naniniwala ako, kaya ko sinasabi. Naniniwala ako, kaya ko sinabi. Anong pinapaniwalaan mo? Dapat pinapaniwalaan mo base sa salita ng Diyos. At ito ang sasabihin mo. Right? Next slide. Malapit na tayo. Anong sabi niya? Many are the affliction. Sabi ba niya, 1? No. Sabi ba niya, 2? Sabi ba niya, 3? Hindi. Ang sabi niya, many. Many. Marami. Many are the affliction of the righteous. Anong ginagawa ng Diyos? But the Lord delivered him out of them all. Saan kayo dideliver ng Lord? Lahat! Lahat ng pasanin mo. Lahat ng nagpapahirap sa'yo. Lahat! Say lahat! Alam niyo, hindi pipili ang Diyos na, oy, ikalang kapaya ay. Nakakita na ba kayo ng magulang na gustong-gusto niyang nahihirapan yung anak niya? Hindi. Kaya nga ang Luke 11, ang sabi niya, kung kayo na masamang ama, mayroon kayong pangarap na mabuti sa iyong mga anak, how much more your Father in heaven? Napakabuti ng amang nasa langit. Pakisabi sa katabi, napakabuti ng ama mong nasa langit. Ulitin mo sa kanya, baka hindi niya alam, napakabuti ng ama mong nasa langit. Alam niyo, sabi pa niya doon, kung yung masamang ama ay nakakapagbigay ng magandang regalo, basahin niyo yung Luke 11. How much more? Kaya nga ang James, ang sabi niya, ang regalo niya ay mabuti. Maganda. Di ba? Maganda. Naalala ko yung, narinig ko kay Miles Monroe, sabi niya, na nabanggit ko nun sa marriage, yung mag-asawang, kasi araw ng mga nanay ngayon, no? Happy Mother's Day to all. Kung nanay siya, sabihin mo, Happy Mother's Day. Ang purpose pala ng lalaki ay to see to it na habang sila'y mag-asawa, ay habang nagtatagal, gumaganda yung babae. Ephesians chapter 5. Why? Because Jesus is our groom and we are the bride. And He sanctify us. And He will present us a glorious church. What kind of church? A glorious. And He was talking about yung relationship ng mag-asawa. Yung relationship ng church at saka ng groom niya, ang Diyos. At anong ginagawa ni Jesus? Pinapaganda niya ang church. Kaya yung lalaki na banggit ko, Jeffrey, challenge sa'yo ito. Dapat si Janessa mas lalong gumaganda. Bakit? Yun ang purpose ng Lord. Ngayon kung yung mga babae ay, tignan yung aking asawa, gumaganda. Nung napangasawa ko ito, wala ito. Hindi, joke lang. Bawi ka lang nung si kay Mambangat. Unsa santing. Dapat gumaganda. Natututunan tulay mangkilay.
Natututulay man. Pustang. Ha? Ang tatulay man, high heels. Nansaman, low heels. Nansaman, no heels. May progress. Katunoong gagangga natin asawam, maungkan katiwala na Diyos. Di ba? Nani, ulakad, Watson, nani. Salimoy amin na gabay mo, Watson. O, salim mo lamay, Watson. Singa walay kwarta to awa. Hindi, totoo yun. Why? Because many are the affliction of the righteous, but the Lord delivered. Kilala niyo ba ang Diyos niyo? Walang affliction na nangyayari sa iyo na hindi kanya kayang i-deliver dyan. At lahat, sabi niya, next slide, tapusin ko na. In Psalms 23 verse 4, ang sabi niya, the voice, even the unending shadows of death's darkness, I am not overcome by fear, because you are with me in those dark moments. Near with your protection and guidance, I am comforted. Alam nyo, kung may pagsubok, dapat may comfort sa iyo. Hindi pwedeng may pagsubok na ginagawa ang kaaway at naaalaw ng Diyos at walang comfort. Binigyan tayo ng comforter ng Lord. It is the Holy Spirit. The Holy Spirit is my comforter. Pag mayroon akong nararamdaman na hindi maganda, I invite Him. Holy Ghost! You are my comforter. Nanghihina ako, sabi ko, Holy Ghost, I am weak. Make me strong. Why? Because He is strengthener. Hello. Ganun lang naman eh. You must believe the Word of God. Therefore, take note, prayer is not telling God what's wrong. Kung minsan, di ba pag nananalangin tayo, Lord, ang tulayan nagagawa. Although, God can handle all our emotion. But when we pray, because we're talking about confession, prayer is not telling God what's wrong, but telling Him what He has promised to fix what's wrong. Lord, problema yawa. Pero katawan imbagam awa. Yay! Thank you, Lord. Naintindihan natin? Prayer is not telling God what's wrong. Alam nyo kung minsan ganito kasi, mga Kristiyano, pag nananalangin tayo, tama na i-boast out mo sa Lord yung problema. Tama yun eh. Ang problema, hindi na solusyonan yung problema, umalis ka na sa presensya ng Diyos. Walang solusyon. Anong solusyon? Lord, give me a word na mag-fit sa aking problema. At aalis ka sa presensya ng Diyos na what? Yung problema na fix. Listen. Yung paulit-ulit na problema at hindi mo pinapa-fix sa Lord, there is something wrong. Makakasalubong mo ulit yun. At hindi ka magtatagumpay doon. Kaya nga, when you draw near to God at sinabi mo yon, dapat, Lord, give me a word. Para sa ganun, aalis ka sa presensya niya, natuwang-tuwa ka. Bakit? There is a solution. Hanggang po tayo, imbagam labala. Thank you, Lord. Kasap kapaway mo, man may problema. Dapat, pag binigay mo sa Lord, Lord, thank you for your word. May iba yung atmosphere mo. Bakit? May pinanghahawakan ka. Prayer is not telling God what's wrong, but telling Him what He has promised. Lord, ipinangako mo that you will deliver me all of my affliction. All! Pakisabi sa katabi, all! Anong ibig sabihin ng all? Lahat! Lahat ng problema mo, may solusyon ng Diyos. And good news is that, ang sabi niya, I will deliver them out of them all. Kaya pag lumapit ka sa Lord, Lord, itong problema, pero salamat sa pangako mo, ito yung solusyon. We are obliged to read and meditate the Word of God. To know the Word of God. Next slide.
Oras na. Lapit na. Lapit na tayo. Prayer is not about complaining. Yeah. Yun yung gagawin yun. But proclaiming. Pag pumunta ka sa harapan ng Lord, huwag kang magko-complain. Pag natin gayahin yung mga Israelite, they always complain. But proclaiming, Lord, salamat sinabi mo. Lord, salamat sinabi mo. Mas natutuwa ang Lord doon. Lord, sinabi mo, Panginoon, I can do all things through your Son, Jesus. Diba? You can do all things. Marunong ba tayong magbasa? In Philippians 4:13, ano sabi niya? You can do all. Ano sabi niya? All. You can do all things in Christ Jesus. Hindi niya sinabing one thing, two things, three things, but all things. But proclaiming. Next slide. Meaning, you give God something to perform when you speak His word. When you speak His word, binibigyan mo ang Diyos para i-manifest niya yung sinabi niya. Sinong magmamanifest niyon? Ang Diyos, hindi ikaw. Wala kang kakayahan to manifest it. Pag sinasabi mo, let the poor say, I am rich. Lord, thank you, I am rich because sinabi mo, Panginoon, you become poor that I might become rich. And 2 Corinthians 9, no? Nagpakahirap ang Panginoon para ikaw ay sumagana. Yun ang lagi mong sinasabi. You are giving God His word that He might perform it. Sino magpiperform? Ang Diyos, hindi ikaw. But give God word that He might perform it. Pag sinasabi mo yung salita ng Diyos, pine-perform ng Lord yun. Ginagawa ng Diyos. Dahil walang nangyayari kasi wala kang sinasabi. When you speak His word, next slide. Luke 1:28, and Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. Dapat ito yung prinsipyo natin. Lord, mangyari ang kalooban mo, kagaya ng sinabi mo. Tingnan nyo yung background niyan. Ang background niyan, ang sabi ng Diyos, ang sabi ng anghel, nag-utos ang anghel, no? Sabi ng anghel, ay mabubuntis siya ng walang asawa. Na hindi ginalaw ng lalaki. Bakit? Lulukuban siya ng banal na espiritu. At sa Israel, nakakahiya yun. No? Yung bigla ka lang nabuntis na wala kang asawa. Antuman, dagem. Pero anong sabi niya? Anong sabi ni Mary? Hindi niya inisip yung kahiyan. Ang inisip niya, yung sinabi ng Diyos. No? Enough na yon. Pag may sinabi ang Lord, enough na yon. Aasahan mo maraming taong kukutsa sa'yo. But don't mind them. Just do what God said. Do. Why? Because we are God pleasers, not man pleasers. Be it unto me according to thy word, and the angel departed from her. No? Conclusion. Philippians 4:6-7. Sabi niya, don't be pulled in different directions or worried about a thing. Be saturated in prayer throughout each day, offering your faith-filled request before God with overflowing gratitude. Tell Him every detail of your life, then God's wonderful peace that transcends human understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. The power of prayer. And you have that power. Tayo tumayo, tayo manalangin. Hallelujah. 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 Pwede bang pakitaas yung kamay? I pray for the anointing of God. Pag sinabing anointing, it is an enablement na ibibigay ng Diyos para ikaw ay hahanapin mo ang panalangin. Gugustuhin mong manalangin. Remember, when man cannot, God will not. Walang mangyayari sa buhay mo pag hindi ka nakipag-cooperate sa Lord.
Lahat ng gustong lumalim sa pananalangin, just lift up your hands. God sees the heart, not just the action. And I will pray for the anointing. At Lord, I'm crying out. Kaninang madaling araw, sabi ko, Lord, make this church a prayerful church. Oh, Shandarabakandalabasika labaha. Kurabasika rabadahandarabasi. Lord, hallelujah. Sabi mo sa iyong salita, what we allow on earth shall be allowed in heaven. And I'm praying for that power. Lord, you have given me license. Thank you for that license. That you might interfere. You will move in this place. Shikarabasa sikahasa. Nokurada sikarabasika rabaka. Lord, I pray, anoint your people. Anoint your people. Anointing will flow. Anointing will flow. Ang sabi ng Lord, I have given you the keys. That what you allowed shall be allowed in heaven. Ah, hallelujah. The power that comes from God will flow by the help of the Holy Spirit. Anointing will flow, and that anointing will enable you to become prayerful Christian. Because a prayerful Christian is a powerful Christian. No sikarada daraba sikarada bahaya. No takarada sikarada bakaya. Oh, hallelujah. I believe in miracle because I have a God. Ang Diyos ko is a working miracle God. Hallelujah. Noradada sikarada basikarada hayaya. Hallelujah. Sang awit. Come, Holy Spirit, fall on me now. The anointing of God. God hears our prayer. Holy Spirit, God sees our cry. Activating my soul, and every day grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. On the day of Pentecost, I need in the upper room, anointing, coming they are praying in one accord. I love And there came a rushing wind. you captivating my And all, and every day lahat sila, grow to love you more. inapoyan ng Diyos. Come, Holy Spirit, fall on me now. Lord, I allow you to do it Your anointing, come in your power. because we need it. Unless you do it, Love you, Holy Spirit, pag hindi mo ginawa, wala kami magagawa. activating my soul. But because you have said it, what I allow, Grow to it is love allowed. you more. I'm reaching. I'm reaching for your heart. Woo! Hallelujah. Hold my life in your hands. Humanda kayo. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I I worship. worship you in spirit and in truth. I'm reaching. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. Oh! I feel your power Holy Ghost!
Nothing compares to this place where I can see you face to face. Ayan na! I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Hallelujah! Bring me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you. Receive the anointing! I worship you. Receive the anointing! No! 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 All my life in your hand. No! Closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Jesus! Drawing me closer Jesus! to you. I feel your power in you. Hallelujah! Compares to this place where I can see you face to face. Lahat ng gustong mapospos, pupuspusin kayo ng banal na Espiritu. Sila ba kandalabas si kalabahaya halala. Oh, they are your people, my King. They are yours. And you are mine. We are sealed by the Holy Spirit. Sikaralabas, sikaralabas. Hallelujah. If you cry out for infilling, God will fill you. Pupunuin ka ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. I worship you. Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place. Thank you, Lord. Where I can see you. Habang umaawit yung worship team, just thank the Lord for the anointing. Just thank the Lord. Thank you for the anointing. 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 Hallelujah. Thank you for the anointing. Thank you for the anointing. Thank you for the anointing. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you, Lord, for the anointing. That's it. Hallelujah. I'm reaching for your heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the anointing. Drawing me closer to you. Come on, thank the Lord. Pasalamatan mo, Lord. Just say, Lord, thank you for the anointing. 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 Anointing. Hallelujah. Oh, Lord, I pray, apuyan mo ang bawat isa sa amin. Pag-alis namin sa lugar nito, we become a prayerful church. In Jesus' name. And everybody say amen. Hallelujah. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this. Hallelujah. Where I can see you face to face. We worship you. I worship you in spirit and in truth.
worship you in spirit and in truth. Oh, we worship you in spirit and in truth. Palakpakan natin ang Lord. Jesus! Jesus! Ang palakpak na yan ay para sa Panginoong Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you for your word. Thank you for your presence. Thank you for the presence of the Holy Spirit. Thank you for the anointing. Hallelujah. Lord, I pray, samahan mo sila sa kanilang mga debosyon. Samahan mo sila sa kanilang quiet time. Samahan mo sila sa kanilang pananalangin. Lord, mula sa araw na ito, I declare na ang pananalangin sa kanila hindi na boring. Hallelujah! Hallelujah! Lord, I declare ang pananalangin sa kanila excitement. Hallelujah! Oh! Hallelujah! Lord, I declare they will enjoy their prayer life in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Father, we love you. Jesus, we praise you. And Holy Spirit, we honor you in this place. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.